tayo ay laging magtanod sapagkat di natin talos ang pagbabalik ni Jesus. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang talinghagang ito, dito maitutulad ang pagpasok sa kaharian ng Diyos. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Ang bawat isa'y may dalang ilawan, bawat ang 5 sa kanila'y hangal at ang 5'ay matalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbao ng langis. Subalit ang matatalini nagdala ng langis, bukod pa na nasa kanilang ilawan. Nabalam ng dating ang lalaking ikakasal, kaya't inantok silang lahat at nakatulog. Ngunit nung hating gabi na'y may sumigaw, narito ang lalaking ikakasal, salubungin ninyo. Agad nagbango ng 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, bigyan niya naman kami ng kaunting langis, aandap-andap na ang aming ilawan. Baka hindi magkasya ito sa ating lahat, tugon ng matatalino. Mabuti pa'y pumunta muna kayo sa nagtitinda at bumili ng para sa inyo. Kaya't lumakad ang 5 hangal na dalaga. Samantalang bumibili sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at ipininid ang pinto. Pagkatapos dumating naman ang 5 hangal na dalaga. Panginoon, papasukin po ninyo kami, sigaw nila. Ngunit tumugon siya, sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala. Kaya magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam ang araw ni ang oras. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo, magsiupo po ang lahat. Hindi ko kayo nakikilala, kaya magbantay kayo, sapagkat hindi nyo alam ang araw ni ang oras. Magandang gabi po sa inyong lahat. May mag-asawa, ang edad po nila ay 80 plus. Hindi po ako nagkakamali, isang 86, isang 88. Ito pong mag-asawa, nitong mga huling araw, halos sabay na silang nadadala sa ospital. Kapag nandun si inay sa ospital, nagpapa-ospital na rin si itay para hindi daw sila magkahiwalay ni inay. Bagamat pareho naman talaga silang may karamdaman. Doon sa ospital, magkatabi yung kanilang bed. Laging sinasabi ni itay, sabay na tayo. Sabi ng mga anak, narinig kasi po may anak na pari at may apong pari.
pag sasabay na kayo, sasabay na rin kami. Kasi po, palabiro yung si Itay. Biniro na rin ng anak na pari. Teka muna, sabi ni Itay. Sino mag-aasikaso sa burol? Yun nga, dapat hindi kayo sabay. Kaya noong October 10, pumanaw si Inay. Makalipas ang ilang araw na mailibing si Inay, hinahanap ni Itay yung kanyang asawa. Lagi nang pinauuwi yung kanyang apo at anak na pari. Namimiss daw niya si Inay. Sabi ni Itay, gustong-gusto ko nang sumunod kay Inay. Sabi ni Father, nung anak, Itay, wag muna, hindi pa tayo nakababawi ng puyat. O sige, after 20 days, susunod na ako. Kaya October 10, madaling araw, binawian ng buhay si Itay. Sumunod na kay Inay. Marunong tumupad si Itay sa kanyang sinabi. Noong pong ako ay isang seminarista, meron po kaming profesor na pari. Naabutan po siya na nakaluhod sa tapat ng kanyang higaan na may hawak na rosaryo at nakayuko. Naabutan po itong matandang pari, wala ng buhay. Nakamatayan niya yung pagdarasal ng Santo Rosario. Dito sa ating diocese, may isang pari, isang araw ng linggo, nagmisa siya ng First Mass. Pagkatapos, dumiretso sa kanyang kwarto na mahinga. May second Mass, alas 8, hinahanap na ng sakristan yung pari dahil alas 8 na, walang lumalabas. Kaya sinilip nila yung kwarto, nakita si Father nakahiga, hindi umiimik habang kinakatok. Napilitan na silang puwersahing buksan yung pintuan. Naabutan nila si Father, wala nang buhay. Kamimisa lang, pumanaw. Isang Eucharistic minister dito sa ating katedral. Minsan sabi ko sa kanya, nag-serve siya ng umaga. Sabi ko, pwede niyo po ba akong tulungan? May misa pa po ako ng baccalaureate, alas 8. Sige, Father, babalik ako, ihahatid ko lang yung mga apo ko sa eskwelahan. Bumalik siya bago mag alas 8, at yung ikalawang misa namin, sabay kami na nagmisa, nag-serve siya. Umuwi sa bahay, mga magdadapit hapon, hinahanap na po siya ng kanyang may bahay. Hinahanap na ng mga anak sa iba't ibang tao na kaibigan at kakilala at kamag-anak, hindi siya natagpuan. Hanggang sa makita siya sa garahe, nakuberan po pala ng sasakyan, nakahiga doon, maitim na, matigas na. Ayon sa mga nagsasabi, malamang umaga pa lang siya'y binawian na ng buhay. Kita po ninyo yung mga taong ito. Kung titingnan at sasabihin natin, magandang kamatayan, nasa state of grace. Magandang kamatayan, ang nakamatayan ay paggawa ng kabutihan. Ang nakamatayan ay pagmamahal. Ilang linggo na lang po, magtatapos na ang kalendaryo ng ating simbahan. At sa mga susunod na mga linggo, ay papasok na tayo sa panahon ng Adbyento. At itong mga huling linggong ito, lalo na itong linggong ito, inihalin tulad ni Jesus ang pagpasok sa kaharian ng Diyos. Sabi niya sa Ebanghelyo ni San Mateo, chapter 25, verses 1 to 13. Sabi niya dito maitutulad ang pagpasok sa kaharian ng Diyos. Inilarawan na niya yung 10 dalaga. May 10 dalaga, ang 5 sa kanila'y tinaguri ang matatalino,
ang 5 sa kanila'y tinaguriang hangal. Hindi naman sinabi ng Ebanghelyo na yung 5'ay makasalanan, yung 5'ay mabuti o banal. Ang sabi dito, matatalino at hangal. Siguro po, palagay naman natin, itong 10 dalagang ito ay may mabuting kalooban. Mabuting tao ang mga ito. Pero ano yung kakaiba sa kanila? Yung kakaiba sa kanila, sa kanilang 2 pangkat, mas patuloy na gumagawa ng kabutihan sa larawan ng pagiging matalino, yung pagiging wise. At yung hangal, masyadong naroon yung complacency. Complacent na, kontento na sila. Wala naman akong ginagawang masama sa kapwa. Ni hindi ko nga kinakanti yung iba Ni hindi nga ako nagmamarites. Wala naman akong winalanghiyang tao. Mabuti po yon. Kailangan yon. Pero sapat na lang ba yon sa buhay natin? Nagiging complacent tayo dahil ala tayong ginawang masama. Pero kailangan pa rin natin, wala tayong ginagawang masama, patuloy naman tayong hinihingan ng kabutihan. Sa pagiging isang anak ng Diyos, dapat nailalarawan, na ipakikita natin yung mabuti sa atin. Dahil walang taong masama. Lahat tayo nilikha ng Diyos mabuti. Kaya ipakita natin yung pagkakakilanlan natin bilang mga anak ng Diyos doon sa mabubuting gawa. Yun yung pinakamahalagang bagay na masasabi natin na tayo nagiging smart. Yung po bang napipili natin at nakikilatis natin yung pinakamataas na antas ng ating buhay bilang anak ng Diyos. Hindi lang tayo nakontento na wala tayong ginawang masama, pero wala naman tayong ginagawang mabuti. Kaya nga po sa Ebanghelyo, tingnan po ninyo, ano nangyari dun sa 5 hangal? Wala silang ekstrang langis dahil nabalam na antala. Isa sa mga kadahilanan nung panahon ng mga Hudyo, bakit nabalam o naantala yung lalaking ikakasal para sunduin niya yung babaeng ikakasal sa bahay nito. Dahil ang tagasalubong, yung mga abay, yung mga babaeng umaabay, nag-a-assist, tutulong na mag-ilaw at tumanglaw kung sakaling gabihin, umagahin, o maging madaling araw, o hating gabi yung lalaking ikakasal na dumating. Kailangan nakahanda sila. Kasi responsibilidad nila yung kapakanan ng lalaking ikakasal na maihatid nila ng maayos doon sa bahay ng ikakasal, doon sa babae. Bakit nabalam? Bakit naantala? Dahil baka meron pang inaayos. Ang tawag po siguro doon ay Dory. Sa atin, ano po ang tawag doon? Do ano po? Wala na matatanda rito, no? Dota. Hindi Dota. Laro yung Dota. Dote. Dote po. Yun yung pinagkakasunduan, ilang kalabaw, ilang baka, ilang kambing, ilang baboy, ang iyahanda. Ilang ektaryang lupa, ang dote nung lalaking ikakasal para sa pamilya na hinihingi ng pamilyang babaeng ikakasal. Baka inaayos pa niya na po pwedeng maantala at mabalam. Kailangan yung requirements, yung hinihingi ng dote, ay kailangan maibigay niya bago niya sunduin yung babaeng ikakasal. Maaaring ganito. At yung mga babae na abay, yung dalagang 5 matatalino, nakahanda sila. Ano man ang mangyari, anumang oras dumating, yung lalaking ikakasal, nakahanda sila. Pinangatawanan nila yung responsibilidad. Pero itong mga hangal, naging kampante lang, okay lang. Baka ito'y magkasya, baka maaga. Puro baka. Ganon tayong mga tao. Kasi po may mga gawain naman talaga tayo na pag ginawa natin, ay meron naman talagang date. Po pwede nating ipagpaliban. Hindi dapat madaliin. May mga gawain naman
na ginagawa na natin at sa kadulu-duluhan, nakita nating may pagkukulang, may pagkakamali sa bandang gitna o sa bandang dulo o sa bandang una, binabalikan natin yung pwede nating balikan, pwede nating iayos. Pero ang isang bagay na hindi na natin kayang balikan ay yung oras na ibinibigay sa atin ng Diyos. Yung gawain nating pagpapakabanal. Kailangan po, ibinukas na ng Diyos ang langit para sa ating lahat yon. Pero ang kailangan natin, pagtrabahuhan. Hindi basta isang pikit makukuha mo yon. Bilang tao, mananatili kang banal. Wala pong taong masama. Ipinanganak tayong mabuti. Dahil ang Diyos ang nagbigay ng buhay natin. Ang Diyos, may kaugnayan tayo sapagkat ang Diyos ang may likha sa atin. Sa ayaw at sa gusto natin, yung puso, yung buhay natin, may tinataglay na kabanalan. Galing sa Diyos, bigay ng Diyos. Kaya pananatiliin mo yung kabanalang ito sa buhay mo habang ikaw'y tumatawid patungo sa langit na pananahanan natin. Yun po yung mahalagang bagay. Kita po ninyo yung babaeng hangal, yung 5 babaeng hangal. Nang sila'y inutusan at sinabing pumaroon kayo sa tindahan, sa nagbebenta ng langis, bumili. Sumunod naman sila. Pero ang pinakatrahedya sa kanilang mga hangal ay ano? Sa kanilang pagbabalik. Ano ang una nilang naabutan? Pinid o pinto ang nakapinid. At nagsisigaw man sila doon, nagngangawa man sila doon, ano ang sabi ng tinig sa loob? Hindi ko kayo nakikilala. Yun po yung pinakamalaking trahedya na sa pabagitan ng ating pagiging kampante sa buhay na ito, baka sa oras ng pagtawag sa atin, ano ang hawak natin? Rosaryo ba? Saan tayo huling nanggaling? Sa simbahan ba? Ano ang unang ginawa at huling ginawa ng kamay na ito? Lumapastangan, magnakaw, magwalang hiya sa ibang tao, ito ang nakamatayan mo. Nakapinid ang pintuan, nadadatnan mo, na nais mong naroon ka. Dapat nandoon ka. Dapat nakikipagsaya itong 5 hangal. Dapat masayang-masaya sila sa mga sandaling iyon. Pero anong nangyari? Nagngangawa, nagsusumigaw, Panginoon, buksan mo po kami. Sasabihin lang sa iyo nung nasa loob, hindi ko kayo nakikilala. Yun po yung pinakamasakit na trahedya sa buhay natin bilang mga anak ng Diyos. Yung hindi tayo mapabilang sa nagaganap na kasayahan sa loob ng kasalan, sa langit na ating pananahanan. Yun po yung ating katakutan. Upang takutin na natin yung isip natin. Baka ito'y huling gabi ko na. Baka ito'y huling simba ko na. Baka ito na yung huli ko. Pwede ko pang i-repair kung sakaling bibigyan pa ako ng panibagong pagbubukang liwayway. Aayusin ko na yung buhay ko. At hindi na ako magiging kampante. Sapagkat ang isinigaw at sinabi nung nasa loob, hindi ko kayo nakikilala. Baka hindi na tayo makilala. Baka ano pa ba yung talagang kailangan nating pagkakakilanlan? Tayo mga anak ng Diyos yung dapat na pagkakakilanlan sa atin araw-araw. Para sa pagpasok natin, kilala agad tayo, makapapasok agad tayo sa oras ng pagtawag ng Diyos sa atin. Baka ang isigaw sa atin ng tinig sa loob, hindi ko kayo nakikilala sapagkat wala tayong pinagkakilanlan. Ang pagkakakilanlan natin yung mabubuting gawa. Hindi sapat na wala akong ginawang masama sa kanila. Kailangan may gawin pa rin akong mabuti sa kapwa. Sapagkat doon ako nakikilala, doon tayo nakikilala bilang mga anak ng Diyos. Bilang mga banal na likha ng Diyos. Ipakita natin yung kabanalan natin. Huwag ipakita ang kasamaan na gusto ng tao na inyaalok ng mundo. Pangsamantala, yung ibinibigay ng saya at ligaya ng mundong ito. Pero ang kayang ibigay ng Diyos, pangmatagalan na kasayahan, pangmatagalan
na katuwaan at kagalakan at kapayapaan kung bilang mga anak ng Diyos, patuloy nating ipinakikita yung ating pagkakakilanlan. Hindi nakapinid na pinto ang ating dadatnan. Bukas na pinto sapagkat tayo ay tunay naging handa. Sabi ni Jesus, maging handa kayo. Pagiging handa, ang ating tanging sandata, ang ating tanging panglaban sa kasamaan na pumapasok sa ating isipan. Kasi po pag naging complacent na tayo, naging kampante na tayo, lalamunin na tayo ng dilim, lalamunin na tayo ng kasamaan. Hanggang sa isang araw, wala ka nang makitang liwanag. Hanggang sa isang araw, wala ka nang makitang mabuti sa ibang tao at sa iyo. Lugmo ka na. Kaya hanggat may pagkakataon, kaya pa nating ayusin, kaya pa nating magsumikap na makapagbagong buhay, kaya pa nating ibigay yung ating the best sa pagpapakabanal upang higit na tayo ay maging ganap na mga anak ng Diyos. Sa pagpapatuloy ng ating banal na pagdiriwang, panalangin natin bawat isa sa tulong ng ating mahal Inang Maria, sa tulong ng ating pintakasi na sa San Nicolas, nawa makita natin yung kahalagahan ng pagiging anak ng Diyos. Makita natin yung kahalagahan ng kabanalang nakapunla sa ating puso. Dito natin maipapahayag kung pagpapahalagahan natin ito. Maipapahayag natin at maipakikita natin yung ating pagkakakilanlan. Hindi nakapinid na pinto ang ating dadatnan. At hindi tayo sasabihan ng tinig na nasa loob, hindi ko kayo kilala. Ang sasabihin sa atin, kilala tayo. Hali kayong mga anak ko, magsipaso kayo na gumawa ng mabuti, nagsabuhay ng kabanalan na inyong tinataglay. Sabi ni Jesus, kaya magbantay kayo sapagkat hindi nyo alam ang araw ni ang oras. Amen.